Estados Unidos laban sa mundo at sila ang tunay na mananalo sa 2026. Sa kahit anong makabagong digmaan, hindi ka nananalo sa pamamagitan ng paglusob ng diretso sa kalaban. Nananalo ka sa pamamagitan ng pagkontrol sa himpapawid at dito inilalabas ng Estados Unidos ang pinakamalakas nitong baraha. Hindi magsisimula ang digmaan sa pagtawid ng sundalo sa hangganan, kundi sa pandaigdigang atake mula sa himpapawid. Matagal nang inensayo ng United States Air Force ang estratehiya ng pagsira sa kakayahan ng kalaban bago pa magsimula ang digmaan, hindi lang basta lumalaban. Sa 2026 magdadala ng lakas ang United States. Sa mahigit 13,000 eroplanong handang lumipad, ang natitirang bahagi ng mundo ay may mahigit 39,000. Ibig sabihin, 3 eroplanong kalaban para sa bawat isang Amerikano. Marami sa mundo ay gumagamit pa rin ng lumang eroplano na dapat nasa museo, hindi sa makabagong digmaan. Lalo na kapag nakaharap nila ang 400 F-35 Lightning IIS at halos 200 F-22 Raptor na ikalimang henerasyong fighter. Para silang sniper sa ere, nakikita agad ang kalabang eroplano mula malayo. Nagpapaputok at bumabalik sa base bago pa mapansin ng kalaban sa radar. Pero hindi lang ang stealth ang tunay na kalamangan. Ang tunay na bentahe ay ang integrasyon. Kayang lumaban ng mga puwersa ng United States gamit ang iisang pinagsasaluhang network. Nagsasalo ng datos ang mga eroplano, barko, drone, tangke at sundalo. Maaaring magbigay ng senyas para sa pag-atake mula sa dagat ang sensor sa himpapawid. Maaaring ipasa ng isang drone ang target direkta sa artilyeriya na daan-daang milya ang layo. Ibig sabihin, bilang isang buong sistema, lumalaban ang Estados Unidos. Hindi magkakahiwalay na sangay na hindi kayang gawin ng karamihan sa mundo. Umaasa ang koalisyon sa magkaibang software ng radyo at utos. Sa kapayapaan, naaasikaso ito, pero sa labanan, nagiging seryosong problema. Ang F-35 ay halimbawa ng ganito. Hindi lang ito fighter, kundi lumilipad na sensor at electronic warfare platform. Kaya nitong tukuyin ang banta, i-jam ang radar ng kalaban, at ipasa ang impormasyong target sa mga barko, misil at iba pang sasakyang panghimpapawid. Hindi na kailangang magpaputok ng F-35 dahil kaya na ng ibang bahagi ng militar iyon. Pero mahalaga ang F-35 sa nagagawa nito para sa paligid nito. Lalong nagiging delikado ang mga kakampi kapag konektado rito. Mahirap tapatan ang ganitong klase ng pagpapalakas ng puwersa, lalo na para sa mga militar na hiwa-hiwalay pa rin lumaban imbes na bilang isang nagkakaisang buo. Ang Rusya at China ang pangunahing tagapagtanggol ng mundo. May 4,000 sasakyang panghimpapawid ang Rusya at 3,000 at 200 naman ang China. Oo, may Su-57 at J-20 silang stealth fighter, pero kulang ang bilang kaya maliit ang epekto. Madalas ding masira ang mga makina nila. Halimbawa ito ng kalidad na tinalo ang dami, ngunit may ibang plano ang mundo. Sabay-sabay nilang inaatake ang United States gamit ang libu-libong lumang fighter. Hindi nila layunin ang galing, kundi ang pagkalat. Sila rin ang may pinakamapanganib na air defense systems. Ang S-400 ng Rusya at headquarters, siyam ng China ay gumagawa ng no-fly zones sa Europa at Asia at nakatuon sa mga eroplanong Amerikano. Ano kaya ang magiging itsura ng unang linggo ng digmaan? Magpapadala ang United States ng B-2 Spirit at B-21 Raider ng sunod-sunod. Diretso sa gitna ng teritoryo ng kalaban, lilipad ang mga bomber na hindi natutukoy ng radar. Tinatarget ng United States ang command center, radar station at runway ng kalaban. Kasabay nito, libu-libong drone ng United States ang bumabaha sa kalangitan. Sila ang nagsisilbing pain, pinipilit ang mga radar system ng kalaban na magbukas. At sa sandaling mangyari iyon, tinatarget agad sila ng mga missile ng Amerika. Matindi ang labanan sa mundo at magulo na ang kalangitan sa Europa at Pasipiko. Kahit mahusay ang pagsasanay ng Amerikanong piloto, mas marami pa ring kalaban at dalawa agad ang kapalit sa bawat napabagsak sa unang linggo. Nawasak ng United States ang 20-30% ng World Air Forces, malaking dagok ito pero may kapalit ding pagkalugi. Natunton at tinamaan ng S-400 ang mga eroplanong Amerikano, nagresulta sa pagkawala ng 200-300 United States aircraft sa unang yugto. Kontrolado ng Estados Unidos ang himpapawid sa ilang lugar tulad ng mga karagatan at Amerika. Habang patuloy ang agawan ng kontrol sa himpapawid ng Russia at China, unti-unting nagkakaroon ng dominasyon ang United States at lumilipat ang labanan sa ilalim ng lupa. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay parang lumulutang na kuta na kayang pumunta kahit saan.
Ang kanilang armada ay binubuo ng 11 supercarrier gaya ng Gerald R. Ford at Nimitz class. Mas malakas ang Air Force ng bawat United States Carrier Group kaysa sa karamihan ng bansa at may 11 ganito ang Estados Unidos. Ang natitirang mundo ay may 10 to 12 pinagsama-samang carrier. Depende sa bilang ng light at helicopter carriers. Karamihan dito ay mas maliit, mas luma o gumagamit ng ski jump ramps imbes na catapult systems tulad ng sa Estados Unidos. Ang China ay may 3 carrier India 2 at ang United Kingdom, Italia, Pransya at Hapon ay nakakalat sa mundo sa direktang tunggalian. Hindi talaga sila makakakumpetensya at alam ito ng buong mundo. Hindi sila maglalayag papunta sa gitna ng Pasipiko para makipaglaban ng patas sa hukbong dagat ng United States. Ang China at Rusya ay nais ilayo ang United States sa kanilang baybayin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mina, submarino at anti-ship missile malapit sa kanilang pampang. Ang pangunahing banta sa hukbong dagat ng United States ay hindi barko kundi misil. May hypersonic carrier killer missile ang China. Mabilis silang maglakbay kaya mahirap talunin. Isang tama sa aircraft carrier ay magdudulot ng malaking pinsala at panganib sa libu-libong mandaragat. Nagbablockade ang United States Navy, naglalagay ng destroyer sa makikitid na karagatan. Huminto ang global na kalakalan. Walang langis sa China, walang pagkain sa Europa. Simple ang estratehiya. Gugutumin ang mundo hanggang sumuko ito. Lumalakas ang kalamangan habang tumatagal. Hindi na nasusukat ang tagumpay sa modernong digmaan sa kung sino ang unang malakas na umatake. Nagiging digmaan ito ng pag-ubos. Paligsahan kung sino ang kayang magpatuloy, magpakain at magpagasolina sa kanilang mga puwersa. Pagkalipas ng ilang buwang labanan, dito malakas ang militar ng United States kayang magpadala ng mga supply ng mga Amerikano saan mang panig ng mundo ng maramihan. Nagpapatakbo sila ng daan-daang refueling aircraft para mas magtagal sa himpapawid ang mga eroplano. Kapag tumigil ang shipping lane at padala ng gasolina, humihina ang operasyon, hinto ang sasakyan at eroplano, at nawawalang saysay ang mga bilang. Kung hindi na kumikilos ang hukbo, nagtatago ang United States submarino sa dagat at matiagang naghihintay. Ang Virginia-class attack sub ay tahimik at mas advanced kaysa sa iba. Palihim nilang inaatake ang barko ng kalaban sa teritoryo nito. Sa unang buwan, 40 barko ng surface fleet ng mundo ang pinapalubog ng United States Navy. Umatras ang natira, pabalik sa daungan, dehado at ayaw ng maglayag. Sa South China Sea, biglang inatake ang grupo ng United States Carrier. Sumalakay ang maraming drone at submarino ng China, tinamaan ng torpedo ang mga barko, bumagsak ang mga misil at lumubog ang ilang United States supercarriers. Matinding dagok ito sa moral ng Amerikano, pero matatag pa rin ang United States Navy. Umeepekto ang blockade at bumabagsak ang ekonomiya ng mundo. Kasing halaga ng lakas tao ang kapasidad ng industriya. Bagamat mabilis gumawa ng kagamitan ang mundo, mahirap palitan ang advanced na sistemang militar. Kailangan ng stealth aircraft, precision weapons, at modernong sensors ng espesyal na pabrika, materyales, at bihasang manggagawa. Malalim ang reserba ng yaman at industrial na infrastruktura ng Estados Unidos sa Hilagang Amerika, habang umaasa naman ang ibang bansa sa inaangkat na langis, metal at bahagi. Kapag bumagsak na ang kalakalan sa dagat, bumabagal o tuluyang humihinto ang mga pabrika. Sa paglipas ng panahon, ang isang panig ay patuloy na napapalitan ang mga nawala, habang ang kabila ay hindi na kaya. Kontrolado ng United States ang karagatan, pero ang baybayin ay puno pa rin ng mga minang delikado. Maraming nasawi, 23 barko ng United States at mahigit 150 sa buong mundo ang nawala. Ngunit epektibong ginawang isla ng United States ang natitirang bahagi ng mundo. Pinutol ang ugnayan nila sa isa't isa at ang kanilang mga hukbong dagat ay kinakalawang sa ilalim ng karagatan. Isa na lang ang natitirang opsyon para sa mundo. Matapos ang buwan ng pambobomba at pagharang, nagpasya ang mundo na salakayin at dalhin ang labanan sa Amerika. Ngunit mahirap ito sa logistik. Malalawak ang disyerto, bundok, latyan at kagubatan sa Estados Unidos. May mahigit 348 milyong tao dito, karamihan may armas. Kaya't kahit militar ang sentro, mahirap sakupin dahil sa armadong populasyon. Ang hukbong sandatahan ng mundo ay napakalaki, mahigit 25 milyong aktibong sundalo ang pinagsama-sama. Ang China ay may 2 milyon mag-isa. Ang United States ay may humigit kumulang 13 milyong aktibong tropa. Sa dami natatalo ang United States. Mas maganda ang kagamitan ng mga sundalo ng United States tulad ng night vision goggles, advanced na body armor at network na radyo na nag-uugnay sa bawat unit. Mas mahusay silang lumalaban sa gabi kaysa sa araw at lupa.
Nangingibabaw ang M1 Abrams dahil sa active protection system na kayang pigilan ang rocket bago tumama. Hindi lang dami ang labanan sa digmaan sa lupa. Importante ang pagsasanay at inisyatiba. Karamihan sa tropang Amerikano ay may mahabang paghahanda at sanay sa paggamit ng komplikadong kagamitan, pati sa pag-a-adjust sa di inaasahang sitwasyon. Karaniwang umaasa ang kalaban sa panandaliang conscription na may sundalong ilang linggo lang sinanay bago lumaban. Matigas ang pamumuno, kaya kapag napatay ang opisyal o pumalya ang komunikasyon, kadalasang bumabagsak ang unit. Iba ang operasyon ng puwersa ng Amerika. Kung bumagsak ang isang pinuno, ang susunod na tao ang pumapalit sa magulong labanan na nagpapatuloy sa pakikipaglaban ng mga formasyon habang ang mga hindi madaling makapag-adjust na puwersa ay natitigilan. Sinusubukan ng mundo sumalakay sa Amerika mula Mexico sa timog at Canada sa hilaga. May malalaking hukbong lumalapag, ngunit hindi sila pinipigilan ng Amerika sa baybayin. Pabor ito sa umaatake dahil hinahayaan ang kalaban na pumasok kaya humahaba at numinipis ang supply nila saka ginagawa ang kontra-atake. Binobomba ng Amerika ng precision rocket ang kalaban, pati truck ng gasolina at imbakan ng bala. Kapag walang gasolina, titigil ang tangke. Kapag walang bala, di makakalaban ang sundalo. Ginagamit ng Amerika ang bilis at mabilis na unit para tamaan ang mahihinang bahagi tapos biglang nawawala bago makaganti ang kalaban. Dumadami na rin ang kalaban. Nagkakaroon ng matinding pagkalugi ang mga puwersa ng mundo. Sumusugod ng sunod-sunod. Umaasa sa dami ng tao kapag pumapalya ang supply. Ang labanan para sa lupain ng Amerika ay nagiging sanhi ng pagkawasak ng mga lungsod. Nagaganap ang labanan sa bawat kalsada. Gumagamit ang Amerika ng drone laban sa mga kalabang sundalo, ngunit sa dami ng hukbo ng mundo, umatras din sila. Maaaring masakop ang Alaska o makapasok sa Texas, pero magkaiba ang pagsakop at pagpapanatili ng teritoryo. Maikli ang supply ng Amerika dahil nasa sarili nilang teritoryo sila, samantalang ang supply ng mundo ay tumatawid ng dagat at pinapalubog ng hukbong dagat ng Amerika. Nauubos na rin ang pagkain at gasolina. Huminto ang pag-usad. Sumusunod ang moral sa kakayahang mabuhay. Malaki ang puhunan ng United States sa medisina sa labanan para mailipat agad ang sugatang sundalo sa mas maayos na pag-aalaga sa Golden Hour. Alam ng tropa na may pag-asang mabuhay kahit masugatan na hindi kayang tiyakin ng ibang hukbo. Mas mabagal ang medikal na paglikas, limitado ang mga supply, at madalas na naiiwan ang mga sugatang sundalo. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang moral dahil dito. Sumusuko ang mga unit dahil sa kawalan ng pag-asa, hindi dahil sa pagkawasak. May sapat na tao ang mundo para sakupin ang lupain, pero di nila matalo ang militar ng United States. Nagpapabagsak ang hukbong United States ng humigit kumulang 5 milyong kaswalti. Umaabot naman sa kalahating milyon ang mga nasawi sa panig ng Amerika. Isa itong malupit na digmaan. Ligtas ang bayan dahil sa heograpiya at kalamangan sa sariling teritoryo, pero nauuwi ito sa madugong pagkakatigilan. Kapag naniwala ang United States na natatalo sila, nagiging desperado sila. Pag lumapit na ang tangke ng kalaban sa Washington, District of Columbia, nag-iiba na ang mga patakaran. May nuclear triad ang Estados Unidos, kakayahang maglunsad ng sandatang nuklear mula sa lupa, dagat at himpapawid. Maraming misil ang nakaabang sa mga silo sa Midwest. Luma pero maaasahan ang mga sistemang ito. May 14 ballistic missile submarines na nagpapatrolya, bawat isa may lakas na kayang burahin ang isang bansa. May mga bomber na kayang magdala ng nuclear armas at laging handa umatake mula sa himpapawid. Mayroon ding nuclear armas ang ibang bansa. Pinakamarami ang warheads ng Rusya, higit 5,000 at 400. Ang China, mabilis ang pagdami, may 600 na. Sa iba, pababa na ang bilang. Ang Pransya, United Kingdom, India, Pakistan, Israel at Hilagang Korea ay may mas maliit na arsenal. Pero ang totoong problema ay hindi ang mga sandata, kundi ang koordinasyon. Ang digmaang nuklear ay nakadepende sa timing, komunikasyon at visibility. Ginagabayan ng mga satellite ang missile, drone, lohistika at komunikasyon. Sa 2026 naging labanan ang kalawakan. Kayang istorbohin ng cyber attack ang mga sibilyan, ngunit militar ang pangunahing target. Ang United States ay may matibay at redundant na network na kayang mag-operate kahit inaatake. Ang mga puwersang nawawala ng situational awareness ay hindi lang basta humihina sa laban, kundi parang bulag na rin silang nakikipaglaban. At ang mga bulag na hukbo ay mabilis na nadudurog. Mahalaga ito dahil ang pag-aatubili ay delikado. Kailangang may maunang magpaputok. Kung hindi sabay ang paglulunsad, gagana ang depensa ng United States laban sa mga misil at kaya nitong sagupain ang limitadong warhead sa kalawakan.
Kaya nilang pigilan ang maliit na atake pero hindi ang malawakang opensiba ng Russia. Ang Estados Unidos ay lumalaban bilang isang nagkakaisang entidad habang ang iba ay bilang koalisyon. Malakas lang sa papel ang mga koalisyon, pero nababasag kapag may presyon dahil iba-iba ang prioridad at banta ng bawat bansa na nakakaapekto sa tiwala at koordinasyon. May ilang kaalyado na nag-aatubili o umaatras, samantalang ang United States ay nag-a-adjust at sama-samang lumalaban. Kaya hindi epektibo ang mga pagtatangkang limitahan ang labanan. Halimbawa, kung gumamit ang mundo ng maliit na taktikal na nuklear laban sa base militar ng United States, mabilis at malaki ang magiging tugon ng United States. Magpapakawala ng missile ang United States submarino at tatargetin agad ang mga kabisera ng kalabang bansa. May dead hand system ang Rusya na automatikong magpapakawala ng missile sa United States, paputok din ang China. Resulta, tiyak na pagkawasak, walang panalo. Mas tumatagal ang Estados Unidos dahil sa submarino nitong mahirap tanggalin sa puwersang nuklear, kaya't garantisado ang pagganti kahit masira ang sariling bayan. Pero sa puntong ito, wala nang halaga ang tagumpay. Kapag nagsimula na ang malawakang palitan ng nuklear, lahat ay talo, papasok ang mundo sa nuclear winter at hindi makakaligtas ang sibilisasyon. Kaya hindi nakasalalay sa lakas ng armas kung sino ang mananalo. Depende ito kung tradisyonal ang digmaan, hindi gagamitin ang mga sandatang nuklear at magtitiwala lang sa baril, eroplano at barko. Nanalo ang Estados Unidos, pero isa itong pirik na tagumpay. Sobrang taas ng naging kapalit, kaya halos hindi mo na masabing panalo talaga ito sa himpapawid. Nanalo ang United States dahil sa mas malakas na teknolohiya, lalo na ang mga carrier at submarino na nangingibabaw sa kalakalan. Sa lupa, tumitigil ang digmaan, napapaatras ng dami, pero ang lohistika ang sumisira sa pag-usad at sa isang digmaang nuklear, walang nananalo. Ang Estados Unidos ay nagtayo ng militar na dinisenyo para lumaban ng dalawang malalaking digmaan ng sabay. Pero kung lalabanan nito ang buong mundo, lalampas ito sa hangganan. Kayang ipagtanggol ng United States ang sariling bayan at pabagsakin ang pandaigdigang ekonomiya. Sa pamamagitan ng kanilang hukbong dagat, kaya nilang wasakin ang mga infrastruktura ng kalaban mula sa himpapawid. Pero hindi nila kayang sakupin ang buong mundo. Hindi talaga sapat ang bilang ng mga sundalo para sakupin ang Europa at Asya. At iyan ang dahilan kung bakit sa isang pandaigdigang digmaan, nabubuhay ang Estados Unidos habang nagkakawatak-watak ang natitirang bahagi ng mundo. Kung mangyari ang pinakamasama, may opsyon ang Amerika. Tingnan ang plano ng United States para sa ikatlong digmaang pandaigdig o i-click ang video na ito.